Good morning po sa inyong lahat. My name is John Kevin Paunel at nandito po tayo ngayon sa Tierra Verde Townhomes 1 of Portland Development Corporation. At located po ang project na ito dito po sa Barangay Maliwalo, San Jose, Tarlac City, Tarlac. At nasa likod po natin ang Townhouse Model Unit. This model unit ay meron pong lot area na 40 square meters, meron din pong 45 square meters at 47 square meters na lot area. Depende po sa lugar. At meron pong floor area na 46 square meters. Meron po itong provision na 3 bedrooms at 1 toilet and bathroom. At before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button and hit that notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. Alam ko pong excited na sila kaya wag na po nating patagalin. Let's begin! Kung naghahanap po kayo ng affordable housing project here in Tarlac, so perfect po ang Tierra Verde Townhomes 1 sa pwede niyo pong pagpilian. At pag-usapan po natin ang isa sa kanilang pinaka-affordable model unit. So pag sinabi pong townhouse, let me just give you a konting information about townhouse. Ibig sabihin po, these are 2-story unit na more than 2 unit po na magkakadikit. For example, sa isang cluster, meron pong 4 na magkakadikit. Kapag meron pong mga townhouse or gaya ng isang row house, ibig sabihin po, merong inner unit at may end unit at saka corner. Pag sinabing inner unit, yung nasa gitna ng cluster. Kaya wala po silang excess lot. At yung mga end unit, ibig sabihin po, sila po yung located sa pinakadulo ng cluster. For example, may 2 cluster. Yung kagaya po ng unit na ito, nasa dulo siya. Minsan po hindi sila corner dahil minsan po may kadugtong pa dito or meron pang second cluster kung saan end unit din. While yung corner, sila naman po yung end unit. At the same time, sila yung pinakadulo po ng block. Usually sila po yung may pinakamalaking lote. Perfect po ito sa mga naghahanap po ng housing project kung saan meron pong provision or space for car parking. Kung i-access po natin, this is the dressed up model unit. Ibig sabihin po, hindi po sila yung actual turnover. Kumbaga, binigyan po ng interior design. As you can see, 2-story po siya. Then yung ginamit po nila dito na window, this is a steel casement window. Dating po sa frontage, meron siyang estimated na nasa 1.5 meter setback space. Pwede niyo pong hingin po sa amin yung mga details po nito. Just message us on our Facebook page, John Kevin Paunel. Makikita po natin dito na meron siyang additional na mga steel casement window. 1 over the first layer o dun sa first floor. At saka meron tayong doon sa upper part. Yung kanila pong door jamb, steel door jamb po siya. Slightly elevated yung kanilang doorstep. At pasok po tayo as we enter the interior space of this ground floor. Una pong babati sa akin yung kanila pong open concept interior space. When we say open concept, ibig sabihin ito po yung space kung saan walang masyadong partition. Kaya nakikita nyo na po yung every angle and details of the interior space. Sabi ko nga po, ito po yung kanila pong dress up model unit. And then as you can see, naglagay po sila dito ng sofa, which is this intended as your formal living area. Kasyang-kasya po dito kahit mga 3-seater sofa. Tapos, another 2-seater sofa here. And then you have your center table dito. Pwede rin po kayo maglagay dito ng louver or partition kung saan pwede nyo pong iset up as your TV console. So, marami po kayong pwedeng gawin. So, dito naman po sa kanilang flooring, wala po talaga naka-install na ceramic floor tiles. Kumbaga, cemented po siya. Kayo na po bahala kung ano pong specific tiles ang inyong gagamitin. Then, pagdating naman po sa height, floor to ceiling, estimated mga nasa 9 feet po yung taas. So, dito po makikita po natin yung kanila pong ceiling dito sa first floor, which is the flooring of the second floor, kung saan metal deck po yan. At the same time, concrete slab po yung kanilang second floor. And then dito po, you still have space for a 4-seater dining table. At kanina po nabanggit ko na meron po tayong steel casement window dito sa gilid. May grills na po iyan. So open nyo lang siya, tapos free flowing po yung air. Kaya malamig po dito sa kung saan sa model unit po natin. And as we proceed here, meron pong kitchen countertop po dito. Itong part na ito, kung saan may naka-install po siya na ceramic tiles, hindi po talaga kasama yun sa turnover. Mamaya after we
check this model unit, pupunta naman tayo dun sa bare finish kung saan yun po yung actual turnover. So dito po makikita po natin, ito kasama po sa turnover po ito na meron po siyang stainless steel sink. Ang kagandahan po dito, hindi po tinipid. Yung iba kasing stainless steel sink, parang kalahati lang nito. So napakahirap maghugas po ng mga plato or any kitchen utensils. Ito kasi, malapad po siya. Tapos, hindi siya masyadong malalim, kaya napaka-convenient. Tapos, meron po tayong faucet dito. Hindi po kasama po itong ating wall mount cabinet. Pero, kapag na-turn over po sa inyo, you can make this as an inspiration ng interior design. And also, we have this steel casement window kung saan yan, maliwanag po dito. Usually kasi may mga window talaga above the main kitchen countertop. Okay. And then, ito po yung ating access sa ating another available space sa likod. Gumamit po sila din ng flush door. Ayan. At bago tayo lumabas, pag-usapan naman muna po natin, ito po kanilang common toilet and bathroom. So, dito lang po yan sa ground floor. Gumamit po sila dito ng PVC flush door. And yung kanilang door jamb is PVC na rin. And as we enter, yan. Kasama po sa turnover po yung wall mount lavatory with closet. And on this left side ko, ito po yung shower area, which is a typical for a Filipino space. Tapos, slightly mas mababa yung elevation niya kumpara dito sa may toilet area. Parang mga estimated, mataas po siya ng mahigit 1 inch dito po. Tapos, of course, we have this main drain. Meron na siyang turnover na faucet at saka itong shower area. Ito po ang ating curtain rod, hindi po kasama po yan. Then dito po, meron pong awning type window which serves as an air vents. Yung kanila pong tiles, halfway lang po siya. Okay. So, check naman po natin yung kanina nabanggit ko na available space dito sa likod. Then, ang kagandahan po dito sa townhouse po nila, you still have available space kung saan nasa inyo po kung gusto nyo gawing dirty kitchen. Dito po, makikita natin na meron siyang estimated na sa 2x2 meters na dimension. Pwede nyo pong gawing service area. Well, it's up to you kung paano nyo gagamitin yung available space. Pwede nyo pong enclose po ito pag na-turn over po siya. So, yun po. Let's go back again on the interior space. So, dito naman po tayo sa kanila pong staircase. Sa kanilang staircase, gumamit po sila ng steel na stair handrail po dito. Even the stair treads are steel. Tapos, sa part po na ito, concrete po siya. Ito yung part kung saan steel po yung ginamit po nila dito. So, ayun. Meron siyang lapad na nasa 1 meter dito sa part na to. Ito pong 3 steps. And pagdating dito sa area na to, nasa 1 meter space din. Okay, so napag-usapan na po natin yung first floor details. And now, let's go upstairs. Tara po. So, as we go upstairs, kagaya po ng nabanggit natin kanina, na yung ating second floor is a concrete slab. And then dito po, sa area na ito, talaga pong open concept din dapat ito. Bale, since this is just a model house, kaya meron pong mga interior design, as we can see, meron po tayong provision for 3 bedrooms. So, dito muna po tayo sa master's bedroom. Pagpasok ng master's bedroom, although sabi ko nga po, hindi po talaga ganito ang pinaka-turnover. Bali, pinapakita lang po dito na pwede nyo pong gawin na kapag kasyahin yung 3 kwarto. So, kitang-kita po dito na this bed is a double size bed. Actually, pwede pa siyang mag-accommodate ng queen size hanggang king size bed. So, ganun siya kalawak yung ating interior space dito sa second floor. Meron din pong turnover na steel casement window with grills. Yan. Yung height floor to ceiling dito sa pinakamababa, estimated mga nasa, ito po, 7 feet. Pero yung pinakamataas niya po, doblehin niyo po yun. Which is yung pinakadulo po dito sa taas. Mga nasa estimated of 14 feet po yung height. So, dalawa po yung ating window here. Isa po dito sa tinuturo ko. And another steel casement window. Kaya napakaliwanag. Ayan po. So, ito po, meron po siyang partition dito. Which is mamaya, pag nakita po natin yung actual bare finish na turnover, makikita nyo po na kapag itong binili nyo, kung ano yung itsura talaga ng pinaka-turnover. And now, let's go into the bedroom number 2. So, ito po yung ating bedroom number 2. Gumamit po sila dito ng double deck kung saan
yung bed size is single size bed. Ayan po. Pwede pa ho actually mga double size bed. And you still have a decent space for a cabinet. Although hindi po ito kasama sa turnover because this is just dress up model unit. And then we have another steel casement window here and another steel casement window po dito, which is pinag-share ng ating study room. So ito po yung parang pinaka bedroom number 3. Although dun sa ating perspective or floor plan, intended po siya for study room. So makikita po nito na kasya po yung single size double deck. At ito po yung steel casement window na share dun sa bedroom number 2. So there you have it. Nakita po natin yung details ng dress-up model unit. And now let's go check yung actual turnover. Tara po. So nakita na po natin ang dress-up model unit which is end unit po siya. And now, check naman po natin yung actual turnover which is a bare finish. At the same time, ito po yung example ng inner unit. So nakita na po natin yung facade. So let's go inside. By the way, ito po, kagaya po na nabanggit ko kanina, steel door po yung kanilang pong pintuan. Sa back door po, flush door po siya, wood flush door. So dito po sa interior space, ito na po yung pinaka-actual turnover. Bare finish po siya, wala po siyang interior paint, pero po yung ating interior wall, cemented na po siya. And even our flooring, cemented na rin po. Kitang-kita na rin po kung ano po itsura ng ating metal deck at yung ating second floor is a concrete slab. Yan po, open concept space para po pag na-turnover po sa inyo ito, you have the liberty kung paano nyo interior design. Tapos, siyempre, ito yung mga hindi rin napag-usapan. Yung mga electrical outlets. We have another electrical outlet dito sa harap po kung saan below our steel casement window, 2 electrical outlet. Sa right side ko, another 2 electrical outlet. And even here. So, a total of 1, 2, 3. And then, meron din pong electrical outlet dito po sa ating kitchen countertop. Yan. Para kapag halimbawa, magpapakulo ka, you have an electric kettle or microwave oven, so, pwede niyo po silang ilagay po dito. And then, of course, ito po, kasama po talaga sa turnover, yung stainless steel sink with faucet. And meron po tayong steel casement window po dito. Yung height floor to ceiling, nabanggit na po natin kanina, nasa estimated 9 feet pataas. And then, pakita ko lang po dito, yung ating main switch breaker. Nandito po siya. So, ayan po. Okay. Tapos, yung ating switch dito sa living area, meron po tayo dito. And we also have another switches here. Tatlong switch po dito. Yan dito. Tapos, ito po yung ating pinaka-turnover ng toilet and bathroom. Ayan po. Bali, naka-flooring po yung ating second floor. I mean, meron siyang ceramic floor tiles. Tapos, halfway din po yung tiles sa interior wall. And then dito po, ano po siya, bare finish na cement plaster yung ano po dito. We have a cement board ceiling dito sa taas. So meron na po siyang ceiling. So ayun po. Wala lang po tayong partition dito or yung tinatawag na glass enclosure. Ito po yung binabanggit ko na may turnover po siya na shower at saka faucet. And then dito po sa staircase natin, yung sa ating first, second, and third steps, concrete siya. Pero yung ating pinaka-staircase papunta sa second floor, ito po, gumamit po sila ng steel with a steel handrail na din. Okay, so let's go upstairs again para makita naman po natin yung bare finish ng second floor. Tara po. So dito naman po sa second floor, gaya po ng ating first floor, open concept space po siya. Although yung tinignan sa model unit, meron siyang 3 kwarto. Pero yung pinaka-actual turnover niya, open concept space. So makikita po natin kung gaano siya ka-spacious at pinakita naman natin doon na pwede siya hanggang 3 kwarto. Nasa inyo po kung 2 kwarto para mas malaki yung sako po ng mga bedrooms ninyo. Ang turnover po dito, meron siyang metal fairings as a frame kung saan kayo na po ang maglalagay po ng interior wall nyo dito. Pwede pong cement fiber na kagaya po ng ginamit po nila dito sa ceiling. So ito po yung turnover po natin. Meron siyang cement fiber na ceiling. Then of course, ito po yung ating steel casement window. Yan. Pagdating sa center po, awning type siya. Okay. And of course, dito naman po,
we have another window dito. Yan. Kaya medyo presko kasi malaki po yung window niya. Kaya pag nag-air flowing po, napaka po niya, calm and presko nung po dito, temperature. Okay. Meron tayong mga electrical outlet. Bilangin na lang po natin. Isa po dito. And each electrical outlet, meron po siyang 2 sockets. Isa dito, another here, and doon. So, bali 3 po sila lahat. Bali kapag halimbawa, nagpalagi ka ng kwarto dito, meron siyang electrical outlet. Another bedroom dyan, may outlet, and another here. May mga 3 switch tayo dito. Ayan. So, yun lamang po. Nakita na po natin yung details ng interior space ng actual turnover. Let's go outside at pag-usapan natin yung ibang details. Tara po. So, napag-usapan na po natin at nakita na po natin yung interior space at yung exterior details ng mga townhouse po dito. Pag-usapan naman po natin ano po ba yung amenities na ino-offer po nila dito sa Sierra Verde. So, meron po tayong clubhouse dito o yung tinatawag na function hall. They have a centralized water system at meron din pong underground drainage system. We have the concrete roads and alleys. Meron din pong basketball court na amenities po dito. Of course, this is a gated subdivision with security guard. So, ang po ba ang advantage aside sa mga amenities? Napaka-affordable. Kasalukuyan po, meron lang po itong 5,000 na reservation fee and currently August po ngayon, August 2023. And meron pong available po ito sa Pag-ibig financing at saka in-house financing. Yung monthly equity po nito nasa estimated of 5,900 lamang po. Ganun din na rin po sa kanila pong monthly amortization. And if you have any question regarding this project, please don't hesitate to comment on our comment section. Provided na po ang aming contact numbers, Facebook page, WhatsApp, Viber, at saka email address po namin. Sa mga nanonood po sa amin na hindi pa nakasubscribe, please don't forget to click that subscribe button. At maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Thank you and God bless.